ただひたすら心がうずいたことはない。生きることの道筋をなくしていた。何もない道には花も咲かない。Ito ay kwento ng isang babae na ang balat ay namumukadkad katulad ng mga bulaklak ng cherry sa tuwing siya ay nakakaramdam ng pagnanasa. Ang kanyang pangalan ay Asagiri at siya ang star Jisha ng isang kilalang bahay aliwan. Ang mga chismis tungkol sa kanyang kakaibang balat ay kumalat sa buong syudad na umaakit sa hindi mabilang na mga kliyente mula sa buong bansa. Lahat ay nasasabik na masaksihan ang kahangahangang sandali sa tuwing lumilitaw ang mga cherry blossom sa kanyang balat. Pero para kay Asagiri, bangungot ang sitwasyong ito. Ito ay hindi natural na regalo, kundi ito ay likas na ginawa sa kanya. Ang ina ni Asagiri ay isa ring Jisha ng pleasure quarters. Bata pa lamang ay gutom na si Asagiri sa pagmamahal ng kanyang ina. Madalas na pinapatay ng kanyang ina ang mga upos ng sigarilyo sa kanyang balat na nag-iiwan ng mga galos sa kanyang buong katawan. Sa tuwing naantig ang puso ni Asagiri, namamaga at namumula ang mga galos, nakahawig ng namumulaklak na cherry blossoms. Ang kawalan ng pagmamahal ng kanyang ina ay dahil sa isang ipinagbabawal na pag-iibigan sa isang lalaki na sa huli ay iniwan siya, na humantong sa kanya upang ilabas ang kanyang galit sa kanyang anak na babaeng si Asagiri. Sa edad na 7 taon, ay namatay ang ina ni Asagiri sa isang maruming kanal. Pagkaraan nito, naiwan si Asagiri na mag-isa sa lansangan. Si Kirisato, ang nangungunang Jisha ng Yamada House, ay nakakita ng potensyal sa namumulaklak na balat ni Asagiri at nagpa siyang kupkupin ito sa ilalim ng kanyang pamumuno upang ihanda siya na maging kanyang kahalili. Dahil nasaksihan ni Asagiri ang kalunos-lunos na buhay ng kanyang ina, ay nag-iingat siya sa mga lalaki at madalas niyang binabalaan ang kanyang mga kasamahang babae na huwag mahulog sa mga lalaking dumarating para lamang sa pansamantalang kasiyahan. Isang araw, habang nasa palengke kasama ang kanyang mga kasamahang babae, si Asagiri ay natumba sa gitna ng maraming tao at nahiwalay sa kanyang mga kasama. Habang nasa lupa pa rin, binuhat siya ng isang lalaki at dinala sa isang liblib na lugar. Napagtanto ng lalaki na nawalan siya ng sapatos, inutusan siya nitong maghintay habang kinukuha niya ito. Nalilito man, pinanood ni Asagiri ang pagbabalik ng lalaki dala ang kanyang sapatos at magiliw siyang tinulungang isuot ito. Nang mapansin ng lalaki na may kalmot sa kanyang kamay, ay dahan-dahan niyang nililinis iyon gamit ang kanyang bibig. Natigilan si Asagiri sa mga kilos na ito at sa hindi niya namalayan ay isang binhi ng pagmamahal ang tumubo sa kanyang puso. Sa bahay, hindi niya maiwasang halikan ang kanyang kamay, nananabik na muling maramdaman ang halik ng lalaki. Nang mahuli siya ng kanyang kasamahang babae na tumatawa ng mag-isa, kinakabahan niyang pinawi ang kanilang pag-usisa. Nang mapagtantong nawala niya ang kanyang hairpin marahil sa palengke, bumalik doon si Asagiri upang hanapin ito at nakasalubong muli ang lalaki. Sinabi niya na ang morning glory sa kanyang hairpin ay isang bibihirang uri na iiba sa mga bilog na matatagpuan sa rehiyon ng Edo. Habang nakikinig sa kanya, ay tumingin sa kanya si Asagiri na may paghanga. Nang makitang nasira ang hairpin, nag-alok ang lalaki na aayusin ito at pumayag silang magkita sa parehong lugar sa loob ng 3 araw para sa naibalik na piraso. Minarkahan ni Asagiri ang 3 araw na pangako sa kanyang dingding at naging kapansin-pansing na gambala tulad ng isang batang babae na nakararanas ng unang pag-ibig. Sa mga sumunod na araw, labis na nasusuka si Asagiri kaya sinabi niya na magpapahinga siya dahil sa kanyang regla na ikinagalit ng may-ari ng brothel na naghihinala na si Asagiri ay maaaring buntis o umiibig. Hindi niya pinapansin ang pag-aalala ng ginang, nakatutok siya sa nalalapit na pagtatagpo nila ng lalaki. Ngunit sa pagdating ng araw, nahaharap siya sa isang hindi inaasahan at nakakabagabag na tanawin. Habang papunta si Asagiri para sa kanilang pagtatagpo, nasaksihan niya ang lalaking kanina pa niya iniisip, nakasabay na naglalakad kasama ang ibang babae, ang kanilang pagkilos sa isa't isa ay lubhang malapit. Parang naging bato si Asagiri, para siyang binuhusan ng tubig na yelo mula ulo hanggang paa.
Makalipas ang ilang araw, isang patron na may mataas na katayuan, ang mayaman na si Iiki Yoshidaya ay bumisita sa brothel. Partikular niyang hiniling na makasama si Asagiri. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya ang bisitang ini-entertain ni Iiki Yoshidaya ay walang iba, kundi ang lalaking matagal na niyang hinahanap-hanap, si Hanjiro, na tauhan ni Iiki Yoshidaya. Hindi sinasadyang nagtagpo ang kanilang mga mata na nagpapakita ng magkaparehong kahihiyan at pagkalito. Hindi alam ni Hanjiro na si Asagiri ay isang geisha at hindi inaasahan ng babae na makakatagpo siya sa ganoong lugar. Tila napansin ng tusong si Iiki Yoshida ang banayad na tensyon sa pagitan ng dalawa at hinila niya si Asagiri sa kanyang mga bisig, binuhusan ng sake sa kanyang bibig. Sa kanyang mga mata, ang isang geisha ay walang iba, kundi isang kasangkapan lamang para sa libangan ng isang lalaki. Habang kinakapa si Asagiri, ipinagmalaki niya kay Hanjiro na siya ang nakauna sa kanya. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pagpapakita ng kisikat na kasanayan ni Asagiri, ang mga cherry blossoms na lumitaw sa kanyang balat, na naging mas malinaw sa karagdagang mga kawalang ingat ni Iiki Yoshida. Nasaksihan ang lahat ng ito, nais ni Hanjiro na tumayo at makialam, ngunit pinigilan siya ng ginang sa brothel. Sa harap ni Hanjiro, muling pinabulaklak ni Iiki Yoshida ang cherry blossoms ni Asagiri. Nahimatay si Asagiri saat nagising sa silid, kaya't maya, sinabi sa kanya ng kanyang kasamahang babae na bumubula ang kanyang bibig kanina at nawalan ng malay. Nang makaramdam ng pagkahilo, lumabas siya para magpahangin, at hindi sinasadyang napunta siya sa lugar kung saan nila napagkasunduan ni Hanjiro na magkita, kung saan sa kanyang pagtataka, ay naghihintay si Hanjiro. May halong hiya, malakas na sinabi ni Asagiri, "Ako ay isang geisha mula sa brothel. Kung gusto mo ako, maaari mong bayaran ang aking mga serbisyo." Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi umimik si Hanjiro, ngunit inilagay sa kamay niya ang inayos na hairpin. Si Asagiri, na sinusubukang panatilihin ang pagiging kalmado, ay marahas na sinabi sa kanya na humanap na lamang ng ibang babae. Ngunit nang magsimulang umalis si Hanjiro, hindi na maitago ni Asagiri ang kanyang nararamdaman at sumigaw, "Bumalik ka, mangyaring huwag kang umalis." Bumalik si Hanjiro at niyakap ang dalaga sa kanyang mga bisig. Nag-usat sila sa buong gabi at ibinahagi ni Asagiri sa kanya ang kwento ng kanyang buhay, kung paano siya maaaring mamatay sa mga lansangan, kung hindi dahil sa interbensyon ng umampon sa kanya na si Kirisato. Hinawakan ni Hanjiro ang dalaga at nangakong bibilhin niya ang kanyang kalayaan. Pagkalipas ng ilang araw, nakipagkita si Iiki Yoshida kay Hanjiro na nagbabalak na ipakasal ang isang malayong kamag-anak sa kanya, ngunit idineklara ni Hanjiro na mayroon ng nagmamayar ng kanyang puso. Kinabukasan, dumating si Iiki Yoshida sa bahay aliwan at nag-alok na bilhin ang kalayaan ni Asagiri, at sa pakikipag-usap niya sa ginang, ay sinadya niyang ipaalam sa malayong kamag-anak ang balita tungkol sa kasal. Nang marinig ito, nawala ng pag-asa si Asagiri at nagpasya na tanggapin ang alok ni Iiki Yoshida, na bilhin ang kanyang kalayaan. Nang marinig ni Hanjiro ang balita, nagmamadali niyang hinanap si Asagiri at ibinunyag ang isang nakakagulat na sikreto. Ang dating nangungunang geisha, na si Kirisato, ay kanyang sariling kapatid. Ang kanyang paglapit kay Iiki Yoshida ay upang matuklasan ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang kapatid, dahil ang kalayaan ni Kirisato ay binili rin ni Iiki Yoshida. Sa isang sesyon ng pag-inom kasama si Hanjiro, sinisiyasat si Yoshida kung bakit niya binibili ang mga geisha. Lumalabas na ang intensyon ni Yoshida ay ang mga geisha ang maglingkod sa kanyang tahanan na nagtitipid sa labis na gastusin sa inumin sa bahay aliwan. Nang marinig ito ni Asagiri, nalaman niya ang katotohanan tungkol sa mga dahilan ni Yoshida sa pagbili ng kanyang kalayaan. Sinamantala ang bahagyang pagkalasing Yoshida, nagtanong si Hanjiro tungkol sa pagkamatay ng dating geisha, na si Kirisato. Lumilitaw na hindi nagtagal matapos mabili, si Kirisato ay nagkaroon ng malubhang sakit at hindi makapag-entertain ng mga bisita. Pinalayas siya ni Yoshida sa kanyang bahay at namatay siya nang naghihinagpis sa lansangan. Humakbang si Asagiri nang marinig ito at idineklara ang kanyang pagtanggi na tubusin siya ni Yoshida. Gayunpaman, sinabi ni Yoshida na huli na at tapos na ang kontrata para sa pagkaalipin niya sa dalaga. Nang makita si Asagiri na binugbog ni Yoshida, nabalot ng galit si Hanjiro at sa sumunod na pakikibaka, aksidenteng napatay nito si Yoshida. Si Asagiri, na nasaksihan ang kaganapan, ay hinimok si Hanjiro na mabilis na tumakas. Nagdulot ng kaguluhan sa lungsod ang pagkamatay ni Yoshida,
at hindi na tumatanggap ng mga parokyano si Asagiri. Dinalhan siya ng kanyang malalapit na kaibigan ng wanted poster na nagtatampok sa larawan at pangalan ni Hanjiro. Malakas nitong pinagalitan si Asagiri, nagtatanong kung paano niya nasasabi sa kanya na huwag magtiwala sa mga lalaki habang malalim ang pagkakasangkot niya sa isa. Isang araw, nakatanggap si Asagiri ng isang sulat kamay ni Hanjiro na humihiling sa kanya na makipagkita sa dating lugar ng hating gabi. Tumakbo siya sa lugar ng tagpuan at hinarap si Hanjiro. Tinanong kung bakit hindi pa siya umaalis at binalaan siya na maaari siyang mahuli. Si Hanjiro ay nagtitina ng tela at nananahi na nagnanais na matupad ang pangarap ni Asagiri na maglakad sa runway sa isang geisha fashion show na nakasuot ng kimono. Habang tinutulungan siya ni Hanjiro sa pagsusuot ng kimono, naglakad si Asagiri patungo sa kanya na may matikas na hakbang ng isang kortesan. Nang gabing iyon sa kubo na gawa sa pawid, ang mga cherry blossom ng kanyang balat ay ganap na namumulaklak para sa kanyang minamahal. Di nagtagal, dumating ang mga otoridad at si Asagiri ay nakulong habang si Hanjiro ay hinatulan ng kamatayan. Nang dinala ng may-ari ng brothel kay Asagiri ang isang lock ng buhok ni Hanjiro, umiyak siya sa sobrang hinagpis. Pagkatapos ng maikling pagkakakulong, pinalaya din si Asagiri. Dahil wala na ang lalaking minamahal, pinili niyang lunurin ang kanyang sarili sa ilog. Sa huli, ay nagpasya siyang maging isang morning glory, kontento na mamukadkad sa loob lamang ng isang gabi para sa kanyang minamahal, na hindi kailan mainakakaramdam ng pagsisisi sa kanyang buhay. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-turn on ang notification bell, mag-iwan ng like at i-share para matulungan ang channel. Salamat sa panonood mga kaboso.